Bawal na nga muna yung karne kaya buro na muna yung lulutuin natin. Samahan pa natin ng nilagang gulay at saka pritong tilapia. Kapag ganito yung ulam nyo, damihin nyo na yung isasaing nyo. Maaga na nga pala ako nagpunta ng palengke kanina dahil si mama nga pala dyan. Ayan, naglalabas siya dito. Kasama niya nga pala si tatay. Pumunta na nga pala kami dito sa bahay ng tito namin at dito nga pala kami ulit magluluto. Kami na nga pala yung nag-ayos-ayos dito dahil naglalaba nga pala si mama at si tatay nga pala yung katulong niya. Ayan, wala muna kami makakatulong ngayon sa pagluto dito. Sabi ko naman kami na nga pala yung bahala at lulutuan nga pala namin sila ng masarap na ulam ngayong araw na to. Bumili nga pala ako ng kulang-kulang 2 kilo ng tilapia. Siguro yung binayad ko dito nasa 220 pesos. Nalinis naman to pero lilinis ako nga pala ulit to para siguradong wala na nga palang tira-tirang bituka at saka mga asang. Kapag nagluluto nga pala kami dito sa may likuran namin, parang banding na nga rin pala namin to, kami magpapamilya. Kapag nandito nga kami at dito nga kami nagluluto, talagang pinapaalala niya nga sa amin na ganito nga lang kasimple yung buhay. Nakaka-relax nga din pala kasi itong place ng bahay ng tito namin. Marami nga pala mga puno dito, may tanim na papaya. Tapos naman yung isa kong dito, may alagang manok dito at saka mga bibe. Pinakaban lang ko nga lang pala itong tilapia na to para malinis talaga. Tapos nagbubud nga pala ako ng asin dito. Syempre para may lasa yan mamayang priprituin. Natawad pa nga ako kanina dyan sa nagtitinda. Sabi ko bawas na 10 piso ay 110 pesos na nga doon yung puhunan ng tilapia ngayon. Pero biro nga lang yan pero kung makakatawad naman parang bonus na nga rin pala yun. Bawas ng 10 piso. Tapos nga itong mga gulay na bili ko nasa kulang-kulang 200 pesos nga din pala to. Sabi ko nga kanina mukhang makakatipid yata ako dahil hindi nga pala ako nagmanok or kaya baboy. Pero hindi mga may namahal na talaga kahit isda pa yan at saka gulay. Tapos naalala ko kanina pauwi na dapat kami. Tapos sabi ko parang may nakalimutan yata ako. Hindi pa pala ako nakabili ng ampalaya. Pinapunta ko nga pala dito si kuya. Sabi ko nga sa kanya tulungan niya nga pala kami dito dahil wala nga pala si mama tsaka si tatay. Wala na nga rin pala kaming panggatong kaya nagpahanap nga pala kami sa kanya. Tinawag nga pala ako ni Tito Coleto. Sabi niya nga daw ito yung papaya na hulog na at mga ilang araw na nga daw to lululot na nga tong papaya na to. Sinalang ko na yung kawa tapos nalagay na nga pala ako ng tubig. Nilagay ko na nga pala itong talong, yung okra. Nilagay ko na nga rin pala yung mga sitaw tapos itong ampalaya. Alam niyo ba kapag ganito yung ulam dito sa amin, kahit sino sa amin talaga mapapadami talaga yung kain. Habang nilalaga nga pala natin itong mga gulay, maghihiwa na nga pala ako dito ng bawang at saka ng sibuyas. Kung wala pa nga kayong naiisip na ulamin bukas, magluto nga rin pala kayo ng ganito dahil bawal na nga muna daw yung karne. Dati kapag ganito mga Semana Santa, alam niyo bang wala naman ako dito sa bahay namin, nasa trabaho ako. Papalambutin nga lang pala natin itong mga gulay na nilaga natin pagkatapos nga kapag pwede na tsaka na nga pala natin siya i-set aside. Next naman, pipituin na nga pala natin itong ating mga isda. Naglagay na nga pala ako ng mantika dito. Papainitin lang natin yan ng mainit na mainit. Ngayon ko nga lang din talaga may experience na Semana Santa. Andito ako sa may bahay, hindi ako nagtatrabaho. Kumbaga parang bakasyon nga yun na kailangan sa bahay nga lang, pahinga, banding sa family. Sa loob ng 8 taon na nakikipagtrabaho talaga ako tuwing Semana Santa talaga nasa work ako, naka-duty. Kahit sa fast food pa yan, alam niyo naman yung fast food restaurant hindi naman nagsasarado yan. Itong mga ganitong blessings na binibigay nga pala ni Lord ay para sa akin napakalaking bagay na talaga. Mahirap talaga magpa-day off kapag mga ganyang holiday, lalong-lalo na tuwing Pasko, hindi ka talaga makakapag-day off. Lagi ko talaga nung tinatanong sa sarili ko, kailan ba kaya ako makakapag-holiday na nasa bahay lang, wala sa trabaho. Nung mga time na nga na yun, wala talaga tayong choice dahil nakikipagtrabaho lang pala tayo. Tapos alam niyo ba ako talaga yung tipong takot mag-absent kasi takot nga din pala akong mawala ng schedule at matanggal sa trabaho. At yung hindi ka naman matatanggal, sigurado wala kang schedule ng 1 linggo. Yun talaga yung iniiwasan ko para sa akin kasi importante yung bawat araw. Wala akong sasayanging araw para hindi makapasok. Parang ang dadal ko na nga yata, bali nag-isa na nga pala tayo dyan ng luya, bawang at saka ng sibuyas. Maraming siling green nga talaga yung nilagay ko kasi hindi naman ganong mangang yan. Tsaka gusto ko talaga maraming siling green. Masarap din kasing kainin yan. Naglagay na nga rin pala ako ng kamatis dyan. Malilit lang naman yung kamatis kaya 2 hiwa na lang talaga yung ginawa ko dyan. Magigisa nga pala tayo ng burong isda na masarap nga palang pangsawsawan sa pritong tilapia at saka sa nilagang gulay. Shoutout nga pala dun sa pinagbilan ko ng buro dahil nakilala niya ako. May papri pa tayo ng isang plastic na buro. 5 plastic nga pala yung binili ko. Dinagdagan niya nga pala ng isa kaya naging 6 na. Nagdagdag nga pala ako dito ng isang basong tubig para nga hindi siya gaanong matuyo. Tsaka na nga rin pala ako naglagay nga pala ng asin para nga magkalasa na nga itong ating burong isda. Dinagdagan ko na nga talaga itong niluto kong pangsawsawan dahil minsan talaga nabibitin talaga kami dito sa may burong isda na to. Alam niyo ako minsan inuulam ko nga rin pala to kahit wala talagang pritong isda kasi pwede na nga rin talaga siyang pang-ulam. Medyo may pagkamabaho lang talaga yung amoy ng burong isda pero bawing-bawi naman sa lasa kapag gagawin mo nga palang sausawan. Nang mailuto ko na nga lahat, eto nga nilagay ko na nga muna siya dito sa may igo. Bali dito nga tayo magpe-plating. Pipicturean nga daw ito ng mga kapatid ko para meron nga daw silang pang my day. Hindi na nga pala ako bumili ng mustasa kanina sa palengke kasi meron pa namang lettuce dito sa amin na tira-tira. Finally, luto na nga rin pala itong samgyupsal ng mga Kapampangan, sabi nila dito. Parang ang ganda yata ng presentation natin tapos titigan nyo itong buro, talagang nakakatakam siya. Pawis na pawis talaga ako sa kakaluto dito. Tignan nyo naman naligo na ako sa pawis dahil sobrang init na nga pala. Tinawag ko na nga pala dyan si mama at meron na naman kaming bisita dito na batang makulit na si Jack Libulili. Si tatay nga tatapusin na nga daw yung
ginagawa niya tapos sa habol na nga lang daw siya dito. Kanina ko pa nga siya inaaya na sabi ko sabay-sabay na nga kumain dito. Ay hindi ko mapilit dahil tatapusin na nga daw niya yung laban dahil saglit na nga lang daw yun. Thank you Lord dito sa masarap na foods mga moy. Tara, mangan. Hindi ko nga pala alam na meron nga pala kaming bisita dito sa may ilalim ng mesa namin. May pa-Gcash pa rin tayo basta huwag nyo nga palang kakalimutan ni share itong vlog. Hanggang dito na nga muna. Maraming salamat ulit sa pagsama. Sana nagutom ko kayo.